At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito na nga po sa episode 139 para dito kay season 4 natin kay Kalbo at huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin yan at kanina nga dito tayo natapos sa biglang pagdating ni King dyan sa eksena at ito nga lahat ngayon ng mga black rito tinginan sa kanya at now ang continuation niya is ito naman na. So balik muna dito sa suntukan ulit ni Silverfang at saka nga ni Garo. So ito tuloy sa salpukan etong dalawa at ito nga ngayon hala sige ikot-ikot dyan etong dalawa at ito pares silang tumalsik both sides at eto ngayon maya-maya ay bigla nang huminga o nag-inhale ng pagkalalim-lalim at pagkalakas-lakas etong si Garo at dito na nga ngayon pinorma etong kanyang mga kamay at paa at ngayon ginawa niya na etong stance na to. So dito nagulat etong si Bump at saka nga si Silverfang sa stance na to ni Garo at sabi nga rito ni Silverfang yan yung tinatawag na technique na Fist of Exploding Heart Liberation. So grabe sobrang haba kasi ng mga pangalan ng technique ng mga to but anyways ay eto nga nagugulat dito etong sila Bump. Sabi nga ni Bump dito, di ba eto yung tinago o yung sinil na technique nito ni Silverfang na matagal na panahon na. So bakit yan alam ni Garo? At then ay dito na nga ngayon sinabi ni Silverfang kasi nung time na tatakas na o aalis na ng dojo etong si Garo, ginawa niya pumunta siya dyan sa vault kung saan nakalagay yung mga forbidden technique nito ni Silverfang at ito nga nakasulat yan sa mga scroll. So ito binasa raw yan ni Garo at ito naman ginawa ni Silverfang, dali-dali pinuntahan niya itong si Garo. So kaya nangyari, tumakas itong si Garo pero ang kagandahan, hindi niya raw nakuha itong mga scrolls lang nga na to. Pero ganun pa man rin ay nagawa raw ni Garo na basahin yung mga scroll at ito nga sabi ni Silverfang, sa isang basa niya lang ay nakuha na kagad ni Garo kung paano gawin itong forbidden technique na tinago na nga ni Silverfang. At din pagkatapos nga niya na ito nga ngayon, forma lang dyan. Itong si Garo parang naghihintay lang siya at salita na ngayon itong si Silverfang. Sabi niya nga dyan na to think na kailangan niyang isettle at tapusin nga dyan etong si Garo kasabay yung kanyang masalimuot na unsettled past ay eto yung dahilan kaya hindi na raw dapat talagang matalo dyan etong si Silverfang. So ito mas naging buo na si Silverfang, tatapusin niya ng sabay etong si Garo pati na yung kanyang unsettled past at dito na nga ngayon nagsimula magkwento etong si Bam patungkol sa nakalipas na buhay ni Silverfang at eto nga yan nung kabataan ni Silverfang sinasabi na lang siya siga-siga para siyang gangster at ang ginagawa nito ni Silverfang kapag meron siyang nalalaman sa nakikita na malakas ay talagang china-challenge niya yung individual na yon para malaman kung sino talagang mas malakas sa kanilang dalawa at dahil nga sa ugali na ni Silverfang kaya ito lahat ng mga nakalaban niya nadadala na pupunta sa ospital. So ang dami niyang napadala sa ospital at dahil nga rito dahil sa talagang nabiyayaan o blessed etong si Silverfang pagdating sa martial arts kaya talagang yumabang naging arrogante ng husto etong si Silverfang hanggang sa dumating na nga yung panahon na pinuntahan siya ng kanyang kuya. So ito nasa isang restaurant dyan o nasa isang bar etong si Silverfang at ang pangalan niya pa rito Blood with Bang. So ito tinatanong siya ng kuya niya kung bakit ganito yung inaasal ni Silverfang, masyado siyang violente, masyado siyang wild. So ito sagot si Silverfang, sabi niya nga dyan ayaw lang daw ng kuya niya na ine-enjoy ni Silverfang yung kanyang martial arts. So kaya nga ito sabi ni Silverfang kung ganyan lang ganyan lagi yung kuya niya makakalbo siya niyan, sabi niyang ganyan. But then eto nga ngayon labas na dyan sa harapan niya etong si Bump. So ang tipo ang ganda ng katawan ni Bump, ang laki pa at sabi niya nga rito na kaya siya makakalbo dahil sa stress at ngayon nandito siya para i-cut off o patulin na yung source ng kanyang stress. At eto nga biglang sabi ngayon ni Bump dyan kay Silverfang na ngayon na matatapos etong pagwawala dyan ni Silverfang. So eto ngayon ay sanay ni Silverfang yung mga babae, sabi nga niya dyan na umalis muna sila at eto nga ngayon tayo na si Silverfang. Sabi niya nga rito kay Bump na hanggang ngayon talagang diehard pa rin etong si Bump sa kanyang pagte-training, umaga-gabi tuloy-tuloy siya sa pagte-training pero alam naman daw ni Bump na useless etong kanyang ginagawa dahil walang makakatalo sa isang nilalang na kung saan talented na ine-enjoy pa yung kanyang sarili. At din eto nga ngayon labas na dyan etong si Silverfang saka si Bump at ang tuloy nga ngayon dito ni Silverfang na itong kanyang lakas ginagamit niya lang yan para sa sarili niyang pleasure o sarili niyang kasiyahan at sa ganung paraan hindi raw stressful itong kanyang martial arts. So kaya naman yung ginagawa niya na nakikipaglaban siya kung kani-kanino, ginagawa na kung ano man yung gusto niya ay mas pinapalakas lang daw siya nito. So ayan daw yung kanyang way of martial arts at eto nga ngayon tuloy ngayon dito ni Silverfang ngayon kung sino man yung hahadlang sa kagustuhan niya at eto nga sa way niya kung paano siya maging malakas lahat yan tatapusin niya kahit sino pa yan, sabi niyang ganyan. At eto nga parang ang ganda na ng ngiti dito ni Silverfang, parang may pagka-evil, sabi niya nga rito kay
Bam, okay lang daw ba yan kay Bam, sabi niya ganyan. But then, eto nga rito, salita na ng kalmado. Etong si Bam, sabi niya nga dyan, okay sige kung ganun, ipapakita niya dito kay Silverfang kung gaano siya kahina dahil hindi niya man lang ma-overcome yung sarili niyang kagustuhan, yung sarili niya mismo. So, kaya sabi nito ni Bam, sige halika rito, hangal, sabi niya ganyan. At then, pagkatapos nga niya, dito nga pumorma na etong si Silverfang at eto nga ngayon, boom! Dito nagsimula na maglaban itong dalawang magkuya at after nga niya, spang! Bugbog, gulpi, sarado dito. Itong si Silverfang, grabe, bukol-bukol yung mukha niya at dito na nga tuluyang natalo. Itong si Silverfang. So ito, salita pa rito. Itong si Silverfang. Pero yun nga, sabi nga rito ni Bam na magpalamig muna dyan. Itong si Silverfang. So grabe, talagang walang palag, walang nagawa. Itong si Silverfang laban dyan kay kuya niya. At then pagkatapos nga nito, ay dito na nga ngayon ay napaisip na etong si Silverfang. So ang sabi nga rito, by heart ay talagang martial artist naman talaga etong si Silverfang. Kaya alam na alam niya kung ano yung nangyari sa laban nilang dalawa ni kuya niya. Etong si Silverfang, nakipaglaban siya nang merong killing intent, talagang balak niyang patayin yung kuya niya. Pero yung kuya niya hindi ganun. All throughout ng pakikipaglaban nila, walang killing intent yung kuya niya. Pero ganun pa man rin, talagang natalo siya ng husto dyan kay Bam. At eto na nga ay naisip na to ni Silverfang. Kaya siya natalo sa kuya niya dahil lesser man siya at saka mababaw siya mag-isip. At after nga nito, ay dito na nga ngayon isinail out, nilock out na ni Silverfang yung kanyang technique na kung tawagin ay Feast of Exploding Heart Liberation. So ito nga yung forbidden technique na ginagaya ngayon ni Garo. Pero pagkalipas ng maraming taon, dahil nga sa matinding ensayo na ginagawa ni Silverfang, ay dito niya na nga na-develop ngayon yung ultimate defensive art. At ito naman yung tinatawag na Feast of Flowing Water Crush Track. So ito na yung current technique na ginagamit ngayon ni Silverfang. At then na ito nga ngayon, katulad ng kanyang kuya, ay dito na nagsimula magtayo ng sarili niyang dojo. Itong si Silverfang. So para magturo din sa ibang mga young people pa. So kaya nga ito natutuwa dyan. Itong si Bam kasi talaga nagbago na itong si Silverfang. At ito tuloy pa nga ni Bam sa kanyang kwento na si Silverfang, ayaw pala niyan yung mga hero-hero ganyan. Wala siyang hilig dyan. Pero ganun pa man rin, pinasok niya yung trabaho ng pagiging isang hero. So kaya nga ito napapaisip si Bam. Sabi niya nga dyan, ginawa ba ito ni Silverfang para i-express yung kanyang gratitude dito kay kuya niya at ipakita na talagang nagbago na siya completely. Hanggang sa dumating na nga yung panahon na itong si Silverfang lumapit ulit dyan kay kuya niya at sinabi na meron siyang didisiplinahin na disipulo niya dahil nawala nga sa tamang landas. So referring kay Garo. At ito ngayon habang pinagmamasdan ni Bob itong si Silverfang, na imagine niya na gagawin din ni Silverfang kung ano yung ginawa ni Bob sa kanya dati. At ito nga nababalitaan na rin ni Bambi yung patungkol dyan kay Garo na mahusay malakas itong si Garo. Kaya nga ito, sabi nga ni Bam, sa tingin niya ay parang mamamatay rito itong si Silverfang. So kaya ang ginawa niya, nag-offer nga raw siya ng tulong dito kay Silverfang. Dalawa sila yung mag-hunt dyan kay Garo. Pero ito nga, nireject siya ni Silverfang at sinabi na hindi na dahil ito ay sa pagitan nga ng master at saka ng kanyang sariling disipulo. But then ito nga, gumawa raw siya ng excuse at sinabi dito kay Silverfang na kasi baka mamaya niyan, inex ni Garo yung dojo nito ni Bam. Kaya nasa alanganin din yung dojo niya. So kaya yun, kailangan ng tulungan. Itong si Silverfang parang nga di nga pa siya madama yung dojo niya. At then ito nga, back to present na habang pinagmamasdan ni Bam ng maigi itong si Garo saka nga si Silverfang, sabi niya nga rito na bilang kuya ni Silverfang ay responsibility niya na makita hanggang dulo, hanggang matapos ito ang laban ni Garo at saka nga ni Silverfang. At then ay pagkatapos nga niya, isyan guys, so hanggang dito lang itong si episode 139 natin. So ayan, ay binalik muna tayo ngayon sa unsettled past nito ni Silverfang na kailangan niyang tapusin. Pero yun nga guys, ay ulit maraming salamat sa walang samang pagsuporta sa channel natin. At ayun, ay hintay-hintay lang para nga sa next episode ito at saka dun sa ibang mga request nyo pa na trip nyong imanga o manhwa series. So yun, nire-review ko naman, kayo mag-alala yung mga request nyo, lahat naman yung nababasa ko. Pero yun nga guys, ulit ay lagi mag-ingat. God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.